Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga may nakatakdang international travel dyan, lalo na't malapit ang holidays, siguraduhin yung safe ang inyong mga passport. Ang isa kasing nakilala namin, nangambang hindi matuloy ang kanyang biyahe abroad dahil ang kanyang passport inamag. Abot langit ang pangamba ng taga-Mandaluyong na si Juan Tisa. Ang kanyang bakasyon sa Thailand kasi, baka raw mapurnada. Ang mga pahina kasi ng kanyang passport, inamag. Pinahanap ko po sa kapatid ko yung passport ko. Nakita po namin sa maleta. Pagka-open po, biglang nakita niya po malamig tapos ang daming amag. Siguro po nanggaling po yung amag kasi na-stuck po siya sa maleta tapos nasa isang storage room lang siya. So yung humid siguro hindi siya naging okay. Sinusubukan pa raw ni Juan Tisa na alisin ang mga amag. Nag-research po agad ako noon kung paano siya mawala and then pinunasan po siya ng clean cloth and then nawala. Pero may ibang part talaga na color black na, hindi na siya kayang punasan. Magagamit pa kaya ni Juan Tisa ang kanyang inamag na passport? Kuya Kim, ano na? Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, ang isang inamag na passport damaged o mutilated na raw. Ayon sa implementing rules and regulation ng New Passport Law of 2024, ang isang damaged travel document ay isang travel document na nabago ang kanyang physical na anyo o estado dahil sa regular wear and tear, negligence, defacement at other circumstances. Sa case ng mold damage, pwede po ito makonsidera as mutilated o damaged. Kaya ang payo nila, Kung gusto po natin na hindi maantala ang ating biyahe, mas maigi na po na i-renew na lang ang ating passport. Meron tayo yung usual appointment process natin, may dagdag lang na requirement ng affidavit of mutilation. bagay daw na agad namang ginawa ni Juan Tisa. Ang hinanda ko po is also yung affidavit of damage. In-rush po kasi yun so 5 days pwede nang makuha. Ang Thailand getaway ni Juan Tisa, sa awa ng Diyos, natuloy. Mahalin niyo yung passport niyo kasi parang ito yung pinaka-importante lalo na kapag mahilig kayo mag-travel. Sa mga travels o biyahe, linalagay ko lang po yung passport sa isang ziplock. At yung iba po, pwede natin po lagyan ng silica gel para hindi po mag-accumulate yung moisture. Ang ating mga passport hindi lang basta valid ID, isa itong travel document. Kung wala ito, hindi tayo legal na makakalabas ng Pilipinas at makakapasok sa ibang bansa. Pero alam niyo ba kung gaano kalakas ang passport nating mga Pilipino? Ayon sa Global Passport Ranking ng Henley & Partners, ngayong 2025, nasa 76th place ang pasaporte nating mga Pilipino. Ibig sabihin, pwede tayo makapasok ng visa-free o meron tayong visa on arrival access sa 64 na destinasyon sa buong mundo. Kung ikukumpara sa ranking noong nakaraang taon, mas mababa ito ng 3 spots. 73rd kasi ang place natin noong 2024. Ang passport naman ng Singapore pa rin ang nangunguna sa naturang passport ranking. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.